Hello, Sir Malik. Gusto ko sana na itago niyo na lang ako sa pangalang Arman. Bata pa lang ako, sanay na akong gumising ng madaling araw para sumama sa nanay ko sa bukid. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Yun kasi ang racket namin noon. Yung tuwing may taniman ng palay at tuwing anihan ng mais. Madalas madilim pa kapag umaalis kami ng bahay. Bitbit namin yung baon naming kanin na may konting toyo at mantika. O minsan kapag may tirang ulam nung gabi. Yung katawan ko sanay na sa bukid. Kaya kahit bata pa ako, hindi na ako nagrereklamo. Kaya bumibilib din yung ibang tao sa akin. Lalo na si Mang Bert. Kaya doon kami sa bukid nagkakilala. Nung una hindi ko siya napapansin. Kasi isa lang siya sa maraming magsasaka sa bukid. Pero habang tumatagal, napansin ko na si Mang Bert. Kasi siya yung laging maagang dumating at huling umaalis. Tahimik lang siya, Sir Malik. Hindi pala kwento, pero kapag may tanong ka, sasagutin ka naman niya ng maayos. Minsan binibigyan niya ako ng tubig. Minsan tinatanong niya kung pagod na ba ako. At minsan din tinuturuan niya ako ng mas madaling paraan ng pagtatanim. Hanggang sa isang araw, tinanong niya ako kung gusto ko raw matuto ng panggagamot. Kaya doon nagsimula yung pagiging malapit namin ni Mang Bert. Tinuruan niya ako ng mga dahon at ugat. Hindi lang kung para saan sila, kundi kung paano sila igagalang. Kasi sinabi ni Mang Bert na bago ka pumitas ng kahit ano, ay kailangan magpaalam ka muna, kahit sa isip mo lang. Tinuruan niya rin ako ng mga dasal, pero hindi yun parang sa simbahan. Kasi mas tahimik na pakikipag-usap yun kay Mang Bert at iba rin ang lengguwahe. Pagkatapos niya akong turuan sa panggagamot, ay sinabi niya rin na may alam din siya sa kulam. Pero hindi niya agad tinuro yun. Sinabi niya muna na yung kaalaman na yun ay parang apoy. Pwede kang magluto at pwede ka ring magsunog ng bahay. Nakadepende raw kung paano mo gagamitin yung kakayahan na yun. Hanggang sa tumanda ako, ay namatay na si Mang Bert. Pero bago siya mamatay ay pinatawag niya ako nun. At sinabi niya na sa akin niya ipapamana yung lupa niya. Nagulat ako nung una kasi hindi ko alam kung bakit ako. Pero tinanggap ko. At doon nagsimula yung gulo. Kasi pagkatapos ng libing ni Mang Bert ay bumalik yung anak niya na si Rudy. Hindi siya kagaya ng tatay niya. Kasi si Rudy, Sir Malik, ay may pagkamagaspang siya magsalita. Mabilis uminit ang ulo at parang galit siya sa lahat. Sinabi niya na hindi raw dapat sa akin mapunta yung lupa. Sa una salita lang ginagawa niya sa akin. Parinig dyan at parinig doon. At naging sigaw kasi hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa namisikal na si Rudy kasi tinulak niya na ako. Binabangga-bangga niya ako hanggang sa naging mas malala na siya kasi nagsisira na siya ng tanim sa bukid. May mga araw na sisirain niya yung pilapil para pumasok yung tubig at masira yung palay. May mga araw na tatakpan niya yung tanim ko habang nakatingin sa akin. Hindi ako lumalaban nun. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil pagod na ako sa gulo. Hanggang sa isang gabi, umuwi akong parang ubos na ubos. Hindi ako umiiyak pero galit ako. Parang wala nang laman yung loob ko kundi naipon na galit. Kaya doon ko naalala yung itinuro ni Mang Bert tungkol sa kulam. At doon ko rin ginawa yung pinakamaling desisyon sa buhay ko. Hindi ko naman ito ginawa agad-agad. Inabot ako ng ilang araw kakaisip. Naglalakad ako sa bukid habang iniisip kung hanggang saan aabot yung gagawin ko. Iniisip ko kung anong mangyayari, kung magkakasakit siya at kung anong mangyayari kung mamamatay siya. Sa bawat isip na yon, parang may bumibigat sa dibdib ko. Hanggang sa isang gabi, dahil napupuno na rin ako,
ay nagpasya na ako. Hindi ko nasasabihin lahat ng detalye kung paano yung kulam na ginawa ko. Pero ikukwento ko kung ano yung nangyari at ibang ginawa ko pa. Kumuha ako ng kaunting lupa mula sa bakuran nila. Kasi kailangan yun para alam nung nang gagawin kung sino yung tatamaan. Kumuha rin ako ng kaunting buhok na nakuha ko sa isang suklay na naiwan sa labas. Naghalo ako ng lupa at tabo, konting asin, at tinahi ko sa isang maliit na tela. Habang ginagawa ko yung proseso na yon, ay hindi ako galit. Saka hindi rin ako masaya. Parang may ginagawa lang akong trabaho na ayoko. May sinasabi akong mga salita na hindi ko na rin babanggitin yung lahat. Pero malinaw pa rin sa akin yung pakiramdam na may mali. Pero tinutuloy ko pa rin. Pagkatapos nun ay ibinaon ko yung maliit na tela sa gilid ng bukid, malapit sa dinadaanan niya. Hindi ko alam kung gaano katagal bago gumana yon. Ang alam ko lang na makalipas ang ilang araw ay nagkasakit si Rudy. Una parang pagod lang siya, tapos hindi na siya kumakain. At sabi rin ng ibang tao na bumibigat yung katawan niya araw-araw. Naririnig ko yung bulungan sa baryo na baka may kumukulam daw sa kanya. At doon ako natakot. Hindi sa kanya kundi sa sarili ko. Kaya araw-araw ko dala yung bigat sa loob ko. Hindi ako makatingin sa nanay niya. Hindi ako makadaan sa tapat ng bahay nila nang hindi bumibilis yung tibok ng puso ko. Nakonsensya din talaga ako, Sir Malik. Kaya may mga gabi na hindi ako makatulog. Kasi iniisip ko na sana matigil na lang yung ginawa kong kulam sa kanya. At sana bumalik na lang siya sa dati. At sana wala na lang akong ginawa. Hanggang sa dumating siya sa bahay ko. Nagulat pa ako noon dahil hindi siya galit na pumunta sa bahay ko. At hindi rin siya barumbado. Takot na takot siya noon at humingi siya ng tawad. Nagpatingin pala sa albularyo si Rudy at doon niya nalaman na ako yung kumukulam sa kanya. Saka ayaw rin siya gamutin ng albularyo dahil sa barumbadong ugali daw nito. Kaya ang solusyon na lang daw na sinabi sa kanya ng albularyo ay humingi ng tawad sa akin. Kaya doon ko tinanggal yung ginawa ko. Inalis ko yung ibinaon ko. Binuksan ko yung maliit na tela. Ibinalik ko yun sa lupa, sa pinanggalingan niya, at tinapon ko yung abo sa ilog. Unti-unti siyang gumaling, hanggang sa bumalik yung lakas niya. Pagkatapos nun ay umalis sila ng baryo. Nanatili sa akin yung lupa ni Mang Bert at nanatili sa akin yung bigat ng pakiramdam dahil sa ginawa ko. Hanggang ngayon ay hindi na ako gumamit ng kulam ulit. Pero dala ko pa rin yung tanong kung sino ba ako, kung nagawa ko yun lahat. Ito lang po yung karanasan ko, Sir Malik. Yung natutunan ko lang po ay hindi lahat ng kaalaman ay dapat gamitin. At minsan yung tunay na lakas ay yung pigilan ng sarili kahit kaya mong manakit. Maraming salamat at God bless, Sir Malik. Magandang gabi sa iyo, boss. At kung sino man yung makakarinig nito. Matagal na rin akong nakikinig sa channel niyong Malikmata. Kasi pampalipas oras ko rin to kapag nagpapaantok at bored sa trabaho. Pat na lang ang itawag niyo sa akin. At ang pinsan ko naman ay si Dave. Kwento to ng naranasan naming magpinsan na matagal na rin. Pero hanggang ngayon ay dala ko pa rin sa isip. Saka kakaibang experience din to sa akin. Tipong akala mo alaala lang ng kabataan sa bukid. Pero hanggang sa unti-unting may mga bagay na hindi na maipaliwanag. Lumaki kami ni Dave sa probinsya na halos kalahati ng buhay namin ay nasa bukid. Bata pa lang kami ni Dave ay sanay na kami sa init, sa putik at sa amoy ng lupa. Kasi palagi kaming naglalaro sa arawan at bukid
na wala pang mga tanim na palay, mais at tabako. Hindi kami takot maglakad sa gitna ng bukid kahit magdidilim na. Yung lugar namin malawak, palayan sa isang banda, maisan sa kabila, at sa gitna may mga kalapaw. Yung kalapaw nga pala para sa mga hindi pamilyar, ay yun yung maliit na kubo sa gitna ng bukid. Hindi siya bahay na tinitirhan, pero pahingahan ng magsasaka. Doon nagtatago sa init, doon kumakain, doon minsan natutulog kapag ginagabi sa patubig o taniman. Karaniwan gawa sa kawayan at nipa, parang bahay kubo siya, at nakatukod lang sa lupa. Walang pinto, saka minsan may dingding o minsan wala. Isa sa mga kalapaw na yon, ang paborito naming tambayan ni Dave. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil malayo siya sa baryo. Tahimik tsaka walang masyadong dumadaan na tao. Doon kami tumatambay tuwing bakasyon at doon kami maghapon hanggang magdilim. Dalawa lang kami ni Dave noon tumatambay. Kaso sumama si Japs, kaya naging 3 kaming magpipinsan na tumatambay sa kalapaw. Ako, si Dave at si Japs. Lahat kami halos magkakaedad. Puro lalaki na puro pasaway. At puro may oras sa kakatawa, yosi at kwentuhan. Doon namin napag-usapan lahat ng walang kabuluhan at minsan pati mga bagay na hindi namin masabi sa buhay. Sa una nun ay wala namang kakaiba. Umuupo kami sa kalapaw na nakatanaw sa kawalan. Minsan naglalaro ng baraha, minsan nagkukwentuhan lang tungkol sa kung sino yung crush sa baryo, kung sino yung napagalitan sa bahay, at kung sino yung gusto nang umalis sa probinsya. Normal na normal. Chill lang kumbaga, na may kasamang deep talks minsan. Hanggang isang hapon, ay may dumating na babae. Dumaan lang siya sa gilid ng bukid, na parang galing sa malayo, at tumigil malapit sa kalapaw. Nakapambahay lang naman siya, at maayos at malinis din naman tingnan. Hindi siya mukhang dayo, pero hindi rin namin siya kilala. Kaya yung 2 mokong na pinsan ko ay titig na titig sa kanya na para bang kinikilala siya o nagugustuhan na nila yung babae. Ngumiti siya sa amin at tinanong niya kung pwede siyang umupo. Siyempre pumayag din kami at nagpakilala siya sa amin. Ang pangalan niya daw ay Almira. Tahimik magsalita. Mahina ang boses, pero malinaw at mainhin siya. Hindi rin naman siya flirt at hindi rin suplada. Tahimik at mahinhin lang talaga. Ang kwento niya rin sa amin ay tumutulong daw siya sa bukid ng kamag-anak niya malapit doon. Kaya daw minsan napapadpad siya sa kalapaw. Mula nun ay halos araw-araw namin siyang nakakasama. Hindi naman siya palaging nandoon pero madalas. At minsan siya yung nauunang dumating. At minsan sabay naman din kami. Pero minsan paalis na kami saka siya dumarating. Walang kahit anong pakiramdam na may mali. Kasi nakikisalamuha rin naman siya. Kaya walang kahit anong kakaiba sa kilos niya. Nakikipagkwentuhan din naman minsan si Almira. Pero mas madalas siyang makinig. Minsan tatawa at minsan tatahimik. Saka ang napansin ko lang naman nun sa kanya ay hindi siya mahilig magkwento tungkol sa sarili niya. Pag tinatanong namin si Almira, ay laging maikli yung sagot na parang ayaw niyang masyadong tinatanong siya. Kasi isang tanong, isang sagot. Pero kapag tungkol sa bukid, sa palayan, sa kalapaw, ay sobrang dami niyang alam. Alam niya kung kailan mainit, kung kailan tahimik, at kung kailan daw mas mabigat yung pakiramdam ng paligid. Minsan ay bigla na lang siyang magsasabi na mas okay umuwi ng mas maaga. Hindi namin alam kung bakit, pero napapansin namin na sinusunod namin yung payo niya. Kaya umuwi na rin kami ng maaga. May mga pagkakataon na napapansin ko
na parang ayaw niyang magpaiwan mag-isa sa Kalapaw. Kasi kapag paalis na kami at sasabihin naming babalik kami bukas, ay laging may sandaling titigil siya at susunod din siya sa amin palabas ng bukid. Parang ayaw niya o takot siya magpaiwan. Ilang linggo ang lumipas noon. Naging normal na siya sa amin. Isinama na rin namin siya sa tropa naming magpipinsan. Kahit din naman ganun si Almira, ay hindi namin siya pinagdudahan. Hanggang sa dumating yung tito ko, na kapatid ng nanay ko, kasi galing sa ibang probinsya. Matagal na siyang hindi umuwi at pumunta siya sa bukid kung saan kami tumatambay para tignan kung gaano kalawak at kaganda yung lupa. Kasi may balak siyang bilhin daw. Kasi magsasaka rin si tito ko. Alalang-alala ko yon. Isang hapon noon ay sumama siya sa amin sa bukid. Gusto raw niyang sumama sa amin ulit para tumambay sa Kalapaw kasi presko. Pagdating namin doon ay nandoon na si Almira. Nakaupo at nakatanaw sa bukid. Normal na normal lang sa paningin namin. Pero nung nakita siya ng tito ko, ay bigla siyang napahinto. Hindi siya umupo at hindi rin siya bumati agad. Nakatayo lang siya na nakatingin kay Almira. Tinanong niya kami kung sino daw yung babae. Kaya sinabi namin yung pangalan at sinabi rin namin na matagal na namin siyang kasama. Habang nagsasalita kami, ay hindi niya inalis yung tingin niya kay Almira na parang may binabasa siya sa mukha na hindi namin makita at parang may alam siya na hindi pa namin alam. Lumapit yung tito ko pero hindi masyadong malapit at tinanong niya si Almira kung taga saan siya. Ngumiti lang din naman noon si Almira pero hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa amin at sa tito ko. Tahimik kaming lahat na parang hinihintay kung ano yung susunod niyang sasabihin. Sumagot siya pero sobrang hina at halos hindi marinig. At nung sumagot siya ay parang may dumaan sa likod ko na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos nun ay biglang nagsabi yung tito ko na uuwi na raw kami agad kahit maliwanag pa. Kahit hindi pa kami tapos tumambay. Pero hindi na kami tumutol. Pagkalayo namin sa Kalapaw ay saka lang siya nagsalita. Tinanong niya kami kung matagal na raw ba naming nakakasama yung babae. Kaya sinabi namin na ilang linggo na at halos araw-araw. Tumahimik siya saglit at sinabi niya yung bagay na hanggang ngayon ay bumabalik pa rin sa isip ko. Sabi ng tito ko na walang nakatira malapit sa Kalapaw na yon. Matagal na raw na walang dumadaan doon, lalo na mga babae. Saka higit sa lahat ay matagal na raw na may kwento tungkol doon. Doon na ikinuwento ni tito ang lahat. Matagal na raw, nung bago pa lang kami ipinanganak, ay may babae raw na ginahasa sa loob ng Kalapaw na yon. Anak daw ng magsasaka, si Almira. At doon daw siya madalas magpahinga. Isang hapon o gabi yata noon, ay may mga lalaking dumaan. Hindi raw taga doon. Hindi raw siya nakauwi at natagpuan na lang daw si Almira kinabukasan na wala ng buhay. Simula noon ay bihira na raw tambayan yung Kalapaw. Pero hindi giniba, kaya parang hinayaan lang ng magsasaka na tanggapin yung nangyari. Kinagabihan din noon ay hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat at aura. Iniisip ko lahat ng pagkakataon na magkasama kami. Lahat ng pagkakataong tinrato namin siyang normal na tao. Walang masamang ginawa si Almira at hindi rin naman siya nananakot. Pero ngayon ay parang may ibang kahulugan na ang lahat. Kinabukasan ay bumalik kami sa bukid. Pero hindi para tumambay, kundi para lang makita at para lang masigurado. Pagdating namin sa Kalapaw ay walang tao. Tahimik lang pero ramdam ko na parang may nakatingin. Yung parang may presensya bang nandoon. Mula din noon ay hindi na kami bumalik doon para tumambay. Pero ilang linggo pa ay may mga naririnig kaming kwento.
May mga kapitbahay na nagsasabing may nakikitang babae sa bukid. Saka may nagsasabing may umuupo sa kalapaw tuwing hapon. Hindi na nanakot pero nakatitig lang sa bukid at parang may hinihintay. Yung tito ko rin noon ay minsang bumalik mag-isa. Nagdasal daw siya at humingi ng tawad para sa lahat ng nangyari. Para sa mga hindi nakatulong noon. Pero simula noon ay mas bihira na raw makita si Almira. May isang pagkakataon na napadaan ulit ako mag-isa sa malapit sa kalapaw. Hindi ako lumapit kasi natatakot ako ng kaunti. Pero tumigil lang ako sa malayo. Tahimik lang yung paligid at doon ko naisip na baka ganito lang talaga yung gusto niya noon. Hindi manakot at hindi gulo, kundi katahimikan at presensya ng mga taong marunong makinig kahit saglit lang. Hanggang ngayon ay dala ko pa rin yung karanasan na yon. Doon ko rin naintindihan na hindi lahat ng multo ay galit at hindi lahat ng kwento ay para manakot. Yung iba ay paalala lang na may mga sugat ang lugar kagaya ng mga tao at hindi lahat yun ay naghihilom. Hanggang ngayon ay nandun pa rin yung kalapaw. Pasira na at halos giba na dahil sa mga bagyo. Pero hindi pa rin ginagalaw. Parang alam ng lahat na may dahilan kung bakit nandoon pa rin siya. Ang hula rin naming magpipinsan noon ay baka hinihintay yung pamilya na ipagdasal o dalawin siya sa kalapaw. Kaso ang masama lang noon ay sabi ng mga kapitbahay noon ay wala na raw yung pamilya ni Almira sa probinsya namin. At nasa iba't ibang lugar na. Hanggang dito na lang ang karanasan naming magpipinsan, boss. Kwentuhan ko ulit kayo kapag babalik ulit ako sa probinsya namin. Thank you agad kung mapapakinggan ko man ang kwento ko sa channel mo. More subs to come sa channel nyo, boss. At more blessings to come din. Naimbag na bigat, Sir Malikmata. At sa mga nakikinig sa inyo, sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ang ikukwento ko sa inyo ay karanasan ng tatay ko noong kabataan niya, pati yung band niya sa lolo ko, at pati na yung kankanae na hanggang ngayon ay parte pa rin ng buhay namin. Bata pa lang daw ang tatay ko, ay halos umiikot na ang mundo niya sa bukid. Ang lolo ko na si Tatang Isko ay hindi lang basta raw ama, kasi parang guro at kaibigan sa parehong oras. Tuwing madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, ay gigisingin na ni Tatang Isko ang tatay ko. Bit-bit ang kankanae at saka sila maglalakad patungo sa bukid. Sa umpisa ay pinapanood lang ng tatay ko si Tatang Isko. Hindi pa siya pinapayagang humawak o tumugtog kasi sinasabi ng lolo ko na dapat marunong ka munang tumingin sa lupa bago ka magpatugtog. Kasi parang ritual pero normal lang sa kanila. Minsan nakaupo lang sila sa gilid ng palayan na nakatanaw sa mga tanim habang tumutugtog si Tatang Isko. Parang sinasabi ng bawat nota sa kankanay ang direksyon daw ng tubig at ng araw. Habang lumalaki ang tatay ko, ay mas lalo daw silang naging close ng lolo ko. Hindi lang sa pagtugtog, kundi sa lahat ng aspeto ng pagsasaka. Kasi tinuturuan siya kung paano alagaan ang palay, paano mag-araro ng tama, at paano maramdaman ang galaw ng patubig. Sabi ng tatay ko, ay doon niya unang natutunang magmahal ng bukid at ng bawat pawis na ibinibigay niya para sa ani. Tuwing tag-init ay mas mainit ang hangin at tuwing tag-ulan ay mas mabigat ang trabaho sa bukid. Ngunit kahit ganun naman daw, ay pinipilit ni Tatang Isko na makasama siya sa bukid. Kahit antok o may konting sakit ay kailangan nilang magtrabaho. Araw-araw yan bago sumikat ang araw, ay dapat nasa bukid na sila. Nagbabantay, nagtatanim at nag-aararo. Kaya parang sanay ang tatay ko sa rhythm ng buhay ni Tatang Isko.
Sabi niya ay natutunan niya hindi lang kung paano maging magsasaka, kundi kung paano maging mahinahon, matyaga at mapagkumbaba. Hindi agad tinuruan ni Tatang Isko ang tatay ko magpatugtog ng kankanai. Pinapanood muna siya at pinapakinggan. Kaya unti-unti rin lang natutunan ng tatay ko kung paano tumugtog. Habang tumatagal, ay mas lalo pang tumibay ang relasyon nila. Kasi pinagkakatiwalaan siya sa bawat hakbang at galaw. Kapag nagkakamali si tatay, ay hindi siya sinisigawan. Pero pinapanood lang hanggang matuto. Doon niya natutunan na hindi lahat ng aral ay madaling ipaliwanag. Kasi minsan, kailangan mo lang damhin at matuto. Sa mga oras ng pangangailangan, kapag may bagyo o kapag summer, ay palaging andyan sila. Nagbabantay sa pilapil at nag-aayos ng patubig. Habang tumatanda si Tatang Isko, ay nanghihina na siya. Ngunit kahit hirap na sa paglalakad, ay patuloy pa rin siyang tumutugtog ng kankanaay tuwing madaling araw. Ilang beses siyang sinabihan ng tatay ko na magpahinga at siya na lang ang tutugtog. Pero ayaw pumayag ni Tatang Isko. Sabi niya kasi hanggat kaya niya hindi pa raw siya pwedeng huminto. Dumating ang madaling araw noon. Normal lang sa una kasi pumunta pa raw si Tatang Isko sa bukid. Pero hindi na raw umuwi ang lolo nung umaga. Natagpuan na lang siya sa gilid ng palayan na nakaupo at hawak pa rin ang kankanai at inatake na pala sa puso. Sa burol daw noon ay tahimik ang lahat. Walang kakaibang nangyari. Pero kinabukasan na madaling araw pa lang ay may narinig silang tunog. Mahina sa una pero paulit-ulit. Yun pala ay yun kankanai na. Kilala ng tatay ko at kilala ng kapitbahay kung sino ang nagpapatugtog nun. Kasi si Tatang Isko lang naman ang may alam magpatugtog ng kankanai. Ilang linggo ang lumipas at paminsan-minsan naririnig pa rin nila sa bukid. Parang may nagbabantay pa rin at unti-unti naramdaman ng tatay ko ang bigat ng pagkawala ni Tatang Isko. Hindi takot yung nararamdaman niya, kundi lungkot at pangungulila. Minsan na naglalakad si tatay sa bukid sa gabi at parang may kasabay sa bawat hakbang. Kaso hindi niya raw makita pero ramdam niya ang presensya. Isang gabi daw noon, naglalakad siya sa lugar kung saan laging nakaupo si Tatang Isko. Hinawakan niya ang kankanai at sinubukang tumugtog. Mali-mali daw yung nota o tugtog ni tatay. Saka nanginginig na rin daw ang kamay niya. Pero habang tumutugtog siya, ay parang may gumagabay sa kanya. Umiyak siya ng tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot at sa naalala niya nang magkasama sila sa bukid. Pagkatapos ng ilang buwan, ay unti-unti nang nawala ang tunog sa paligid. Pero ang aral ay nanatili daw kay tatay. Hindi lang sa tunog ng kankanai, kundi sa bawat araw na nagtatrabaho sila sa bukid. Natutunan ng tatay ko na may mga bagay na hindi mawawala kahit namatay ang isang tao. Hanggang ngayon ay marunong pa rin tumugtog ng kankanai si tatay para sa sarili, para sa bukid, at para alalahanin si Tatang Isko. Tuwing naririnig namin ang tunog na yon sa umaga, ay alam naming may humihingi sa amin na ipagpatuloy ang ginagawa. Ipagpatuloy ang pagmamahal sa bukid at sa lupa. Ito lang po ang karanasan o kwento ng tatay ko, Sir Malikmata. Ang natutunan ko lang ay may mga bagay na hindi basta nawawala kapag ang isang mahal sa buhay ay umalis. Naiiwan ng alaala, aral, at naiiwan ng pagmamahal sa ginagawa nilang mahalaga. At sa akin, natutunan ko rin na ang bukid ay puno ng alaala, pagmamahal, at tunog na hindi mawawala.
Magandang gabi, Sir Van, at sa lahat ng nakikinig sa channel nyo. Hans nga po pala ang pangalan ko, at anak ako ng isang magsasaka dito sa Isabela. Gusto ko lang pong ikwento yung nangyari sa amin. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Matagal nang magsasaka yung tatay ko. Araw-araw ay maaga siyang gumigising kasi siya yung naghahanda sa mga kalabaw para sa pang-araro sa bukid namin. Sanay na rin ako nakasama siya sa bukid. Pero noong bata pa ako, ay natutunan kong obserbahan lang at manatiling tahimik na parang bawat kilos ng tatay ko ay tinatandaan ko kasi gusto kong matuto. Una kong napansin ay yung tatay ko na may palay na sira sa gitna ng taniman. Parang natatakpan kasi. Hindi naman ganun dati. Akala namin baka hayop lang. Pero hindi naputol o natumba yung iba. Tapos paulit-ulit itong nangyayari gabi-gabi. Isang umaga pa nun, may nakita kaming patay na manok sa gilid ng palayan. Wala nang dugo kasi parang sinipsip lang ng ahas. At hindi namin alam kung paano nangyari yon. Kasi 'di ba kadalasan nilalamon ng buo ng mga ahas yung manok o maliliit na hayop. Kinabukasan din noon ay may nawawalang baka sa kapitbahay. Natagpuan na lang na nakahandusay sa damuhan at wala nang laman at parang ilang araw nang patay. Hindi lang yon. Isa pang kapitbahay ay nawalan ng 3 manok sa isang gabi. Lahat pare-pareho kasi wala na ring dugo yung manok nila na parang sinipsip lang din ng buhay. Doon nagsimulang magbulungan at magtaka yung mga tao sa baryo namin. May nagsabi na baka aswang pero hindi agad naniwala yung tatay ko kasi praktikal siya pero hindi rin niya maipaliwanag yung nangyayari kaya napilitan siyang bantayan ng sakahan namin sa gabi. Hanggang sa isang gabi noon na siya mismo ang nagbabantay ay hindi niya sinabi sa amin yung naranasan niya. Kinabukasan noon at pag-uwi niya at sa kanya ikinuwento sa akin lang. Sabi niya, bandang hating gabi raw ay may nakita siyang anino sa palayan. Mababa lang na parang gumagapang sa pagitan ng palay. Hindi tao at akala niya ay hayop lang. Pero may pagkaanyo ng tao. Parang nakadikit sa lupa pero may gumagalaw. Hindi siya makaalis sa pwesto niya kasi natigilan lang si tatay at ramdam niya yung paninikip ng dibdib niya dahil sa takot at kaba. Ang galaw daw nung nilalang ay hindi normal kasi parang hindi mapakali. Parang dumudulas lang daw kasi sa lupa na nakayuko o naka-squat at minsan tumatayo at tinitingnan siya. Parang sinusuri bawat tanim at hayop sa paligid at parang pumipili kung alin ang aatakihin. Minsan daw ay parang kumikilos sa ilalim at biglang tumayo ulit at lumipat sa ibang parte ng sakahan. Naramdaman pa ng tatay ko ang presensya niya. Masangsang yung amoy at parang ang bigat-bigat ng ulo niya. Kaya tumigil siya sandali at nanalangin sa isip kasi kabado at takot na si tatay ko noon. Sa bawat galaw ng nilalang ay parang sinusubukan itong sukatin kung gaano siya katapang. Nung tumayo ang nilalang ay nakita ni tatay na mahaba ang braso nito. Manipis yung katawan na parang hindi raw kumakain. Tumitig yung nilalang sa tatay ko na parang sinusubok kung hanggang saan siya makakalapit. Hindi siya nagsalita at hindi rin kumibo. Pero ramdam ng tatay ko ang presensya ng nilalang nakakaiba. Nanlambot na raw ang tuhod ng tatay ko. Pero pinilit niyang manatiling nakatuon sa presensya ng nilalang at nananalangin pa rin siya sa isip. Ang nilalang ay habang naglalakad sa paligid ay minsan lumalapit at minsan ay umaatras. Parang sinusukat yung tapang niya kung makakapasok ba sa sakahan yung nilalang. Hindi naman nagsalita yung nilalang at hindi rin kumikibo.
Pero ramdam ng tatay ko yung galit at gutom na parang naghihintay lang ng pag-atake. At parang sinusubok kung sino ang mas matapang sa kanilang dalawa. Kinabukasan noon ay may bagong patay na manok. May bagong sira sa palay. At may nawawalang baka sa kapitbahay namin. Doon na kinumpirma ng tatay ko na hindi basta hayop ang gumagawa, kundi yung nilalang na nakita niya noon. Nagpasya sila ng mga magsasaka na humingi ng tulong sa albularyo. Ang albularyo na nakuha nila ay matanda at kilala sa baryo at may alam talaga sa pamumuksa o pagpapalayas ng nilalang o tinawag na aswang ng albularyo. Sabi ng matandang albularyo na kailangan nila tatay na maghanda ng bawang, asin at krus at sabay-sabay na dasal habang naglalakad sa palayan. Kaya parang may prosesyon nun sa amin. Naglatag ng asin sa paligid sila tatay. Naglagay ng bawang sa mga gilid-gilid at hawak ang krus habang naglalakad sa pagitan ng mga tanim. Tahimik lang sila, nakatuon sa panalangin at sa kilos ng bawat isa. Bandang hating gabi noon ay lumabas ang aswang sa gitna ng palayan. Nakatingin lang daw yun pero hindi gumagalaw. Nang maramdaman niya ang bawang at asin, biglang hindi na siya makaalis. At yung albularyo daw ay dahan-dahang nagdasal at hinampas ang krus sa hangin. Paulit-ulit, sabay tinuturo niya ang bawat hakbang sa aswang. Ang mga magsasaka ay sabay-sabay na nagdasal at unti-unti nila naramdamang humihina yung presensya ng aswang kasi parang nawawala na yung masangsang daw na amoy. Nang tumingin ulit ang tatay ko, ay nakita niya yung mukha ng aswang. Maitim yung mga mata, payat, at sobrang putla na parang nanginginig na rin. Yung galaw daw ng aswang ay minsan lumalapit at minsan umaatras. Ang tatay ko naman ay nakatayo lang at nanginginig na sa takot. Pero ramdam niya na kung tatakbo siya, ay baka sundan siya ng aswang at siya pa yung biktimahin. Pinilit na lang daw niyang manatiling nakatuon sa albularyo at sa dasal. Ramdam niya yung mabigat na presensya na unti-unting humihina na parang may lumilipat papalayo. Minsan din nun ay natitigilan yung aswang sa tabi ng isang patay na manok. Tumingin siya sa tatay ko na parang galit daw at biglang umalis sa sakahan. Hindi na siya bumalik hanggang ngayon, Sir Van. Kinabukasan din daw noon ay buo pa rin ang taniman namin at walang patay na manok at ligtas lahat ng baka. Natutunan nila na minsan kahit hindi mo nakikita ay may kasamaan sa paligid na kailangang bantayan. Sa tulong ng matandang albularyo at panalangin, bawang, asin sa kayong krus, ay naitaboy nila ang aswang at nailigtas ang sakahan nila tatay. Mula noon ay kahit hindi na nagbabantay sa gabi ang tatay ko, lagi nilang tinitignan yung palayan. Naglalagay ng bawang sa gilid at pinapaalala sa amin na may mga bagay na hindi nakikita pero ramdam mo kung nandyan. Hanggang ngayon, tuwing nagdaraan ako sa sakahan namin, ay naaalala ko yung nangyari noon. Pero hindi na nakakatakot kasi alam namin na sa simpleng paraan, nataboy namin yung aswang at ligtas na ang sakahan namin at mga alagang hayop.